Umay na ba kayo sa issue ng breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla? Hahabulin nga kaya ng BIR itong si Rosmar dahil sa sinabi niya sa interview niya kay Tony Gonzaga kung magkano ang kinikita niya kada araw. At magkakabalikan kaya si Pokwang at ang kanyang asawang si Lee O'Brien? Pag-usapan po natin ngayon. Dito po muna tayo sa naging national issue na breakup ni Katniel. Mukhang madadagdagan po ang holiday natin dahil magkakaroon po ng Katniel Breakup Day. Dahil kahapon po, December 1, wala daw klase sa lahat ng levels ng paaralan dahil nagkahiwalay na officially si Catherine saka si Daniel. Tama pala si Ogie Diaz. Si Ogie na umanin ng katakot-takot na batikos nung kanyang unang inilabas sa publiko at sinabi niyang nagkikita daw si Daniel Padilla at si Andrea Brillantes. Apakadaming tumuligsa sa kanya na hindi daw niya muna vine-verify yung kanyang mga balita dahil sinabi naman ni Ogie noon na hindi pa daw confirmed. Sayang, sana kinonfirm na lang talaga ni Ogie Diaz para siya pa mismo ang unang-unang naglabas sa publiko ng breakup ng dalawang ito. Ngayon nga, kahit na saan sulok ng Pilipinas ang pinag-uusapan yung breakup ni Katniel, kung ano-ano ng mga memes ang lumalabas. Bukod nga dito sa no classes daw all levels, December 1, at baka ito ay gawing holiday every year, nagsalita din daw si Juan Ponce Enrile at ang sabi niya, yung pakiramdam nyo ngayon sa Katniel, ganyan din pakiramdam ko noon nung naghiwalay sina Samson at Delilah. So makikita nyo kung gaano ka-ancient na po si Mr. Juan Ponce Enrile. Inabot pa pala niya yung paghihiwalay ni Samson sa ni Delilah. To the point na pati simbahan ay nakisawsaw na rin sa issue ng Katniel breakup. Meron po kasing isang simbahan na nakapost pa o ginawang homily ang breakup ng Katniel. Although para sa akin hindi maganda to. Na may quote pero may picture ni Catherine Bernardo at ang sabi ay, "Get a man with a future plan, not a boy who just want to have fun." Hindi ba parang paninira naman kay Daniel Padilla yan? Hindi po natin alam kung ano yung totoong pangyayari between Catherine and Daniel. Kahit na maraming mga espekulasyon, maraming mga haka-haka, maraming mga balita na lumabas dyan, meron pa rin pong itatagong lihim ang dalawang yan. Hindi po nila i-divulge ng 100% sa publiko. Magtakin mo, 11 years sila magsyota. At hindi ibig sabihin porke nagkahiwalay na sila they will spill the beans. Lahat ilalabas nila, lahat ng baho nila, lahat ng pangit at magandang pangyayari sa buhay nila ay ipapaalam sa publiko. Hindi po mangyayari yun. Kasi siyempre may matitira pa rin paggalang sa isa't isa. Although may mga nagsasabi, isa na po dito yung tatay ni Daniel Padilla, na ang sinabi niya, si Catherine masyadong nagiging focus sa kanyang karir. At parang napapabayaan niya na si Daniel Padilla. Well, siguro ganun nga yun. 11 years kayo syempre kayo kampante na sa isa't isa. Meron kayong kanya-kanyang karir. Syempre, after 10 long years or 11 years, kahit na saan pong pagsasama, mababawasan po ng konti yung sweetness kasi sanay na kayo sa isa't isa. At ngayon medyo nagkakaedad na sila, syempre iisipin nila yung future nila. Kaya siguro itong si Catherine, na sunod-sunod naman ang mga projects, ay siguro nag-decide na unahin naman niya yung karir niya. Total, si Daniel ay andyan lang naman sa tabi niya. So ang nangyayari tuloy, kanya-kanya ng kampo, kanya-kanya ng siraan. Ako maiintindihan ko yung mga fans na talagang hindi nila matanggap. Kasi nung panahon po namin, panahon ng Guy and Pete, nung nagkahiwalay po si Nora Honor sa si Tirso Cruz III, talagang hindi po matanggap ng mga fans yun. Wala pang social media noon Tapos yung sumunod naman na kasing tindi ng Guy and Pete breakup ay ito pong nangyari kay Sharon Cuneta at kay Gabby Concepcion. Dahil ang akala ng marami dyan, yung kanilang love affair was heaven made. So maraming hindi nakatanggap nung naghiwalay sila. And now sa generation na to,
Catherine Bernardo, Daniel Padilla. And with social media, masyadong na-hype, masyado nang naging OA. Again, para sa akin, yung mga fans, meron silang karapatan mag-OA. Kasi idolo nila yan eh. Nasubaybayan nila. 10 or 11 years ago, nandyan na sila hanggang sa sila ay mag-mature. Andyan pa rin yung mga fans nila. Tapos, umaasa sila na magkakatuloy itong dalawang to. Ganito lang pala mangyayari, magbe-break lang pala sila. So, masakit po sa loob ng mga fans yan. Kaya ano ba magagawa natin? Things happen. Normal people pa rin po yung dalawang yan. Ang nakakapagtaka lang, 11 years silang magsyota, hindi ba nila napag-usapan na magpakasal? Kasi ang tagal-tagal nila eh. Hindi man lang nila inisip na tuluyan na. To tie the knot, magpakasal na sila. So ang nangyari, sumobra ang tagal, hindi sila nagpakasal, umabot pa sa ganito. Which is, baka naging blessing in disguise din naman. Pansinin nyo yung mga interview ng Katniel. Meron akong napanood na ini-interview silang dalawa and they were talking about loyalty. Magkalayo yung kanilang mga silya at ang mga sagot nila ay parang patama sa isa't isa. Pero yun na nga, sa sobrang naging sensationalize itong paghihiwalay ng dalawa, pati ba naman simbahan, makikiuso, makikisakay dito, sa tingin ko hindi na tama ito. Dahil kung ang inilabas lang nila ay parang side ni Catherine Bernardo sa simbahan pa rin yan, nung sinabing get a man with a future plan, not a boy who just want to have fun, patama kay Daniel Padilla yun. Parang sinisiraan nila si Daniel Padilla sa kanilang mga parishioners. So tulad nga ng sinabi ko, hindi po natin malalaman kung ano talaga ang punot dulo ng kanilang paghihiwalay. Kasi after 10 years, dapat naging solid na yung pagsasama nila and yet nauwi pa sa ganito. Ang sabi naman ng iba dyan, kasalanan ni Daniel dahil siya ay playboy. Andyan na nga si Catherine, kung sino-sino pa ang idinidate, lalo na palihim pa. At ito nga daw huli ay si Andrea Brillantes. Although sinabi naman ni Daniel Padilla na nung pumasok si Andrea sa buhay niya, wala na sila ni Catherine. Meron kasing pinost si Daniel. Sabi niya, Andrea is not at fault in this situation. This happened before I started dating her. So ibig sabihin, nangyari yung dapat mangyari kay Andrea at kay Daniel, hiwalay na yung Katniel. Dahil sabi nga ni Daniel, Kath and I have cooled off and broken up. It wasn't an act of cheating. We simply grew tired of each other and in the end, we both fell out of love. Despite everything, I remain hopeful for our healing. Na sana nga maging magkaibigan man lang sila. Wala sana mga grudges na maramdaman nila. Now, yes, meron po yan. Pero eventually, I'm sure magkakaayos din yung dalawang yan. At sana totoo itong sinasabi ni Daniel na bago pa pumasok si Andrea sa buhay niya, ay wala na sila ni Catherine. At malay din natin, baka ito na yung bagong chapter sa buhay nila. They will be acting in more serious films and both of them will grow as artists. So, vindicated talaga si Ogie Diaz. Doon sa mga nagsasabing siya ay fake news peddler, dapat ba nilang sabitan ng medalya si Ogie Diaz? This time, totoo nga ang sinabi ni Ogie Diaz. Paano yung hamon nga niya? Di ba sabi ni Ogie, pag kami ba tama, sasabitan nyo kami ng medalya? Hindi na siguro kailangan sabitan ng medalya. The mere fact na na-vindicate mo yung pangalan mo na hindi ka isang fake news peddler. Kaya lang, ano tong sinabi na naman ni Ogie Diaz? Sabi po rito sa balita, nasagap ni Ogie Diaz, Andrea Brillantes, Elijah Canlas, nagkakamabutihan na. Nakarating umanong balita kay Ogie Diaz na nagkakamabutihan na di umano sina Andrea Brillantes at Elijah Canlas. Matatanda ang kamakailan ay inamin ni Elijah na break na sila ni Miles Ocampo. Magkasama sina Andrea at Elijah sa TV show na Senior High. Sabi ni Ogie, ito naman ay nakarating lang sa atin. Huwag akong uutusang mag-verify. Sila ang hintayin nating sumagot kung gaano katotoo na itong si Andrea Brillantes ay may bagong nililiyag. Hayaan natin silang sumagot. Pwede nilang i-deny, pwede nilang i-confirm. So, ang ibig bang sabihin nito? Wala na si Andrea at saka si Daniel Padilla. Apakabilis naman ang pangyayari.
Ayokong i-judge itong si Andrea, pero matapos ng kay Richie Rivero, Daniel Padilla, Elijah Canlas in a very short time frame. Aba, ito yatang si Andrea Brillantes ang playgirl. At pinaglalaroan lang ba niya at pinaiikot sa kanyang palad ang mga lalaking ito? So kung totoo itong sinasabi ni Ogie Diaz na nagkakamabutihan si Elijah Canlas saka si Andrea Brillantes, paano naman si Daniel Padilla na sinasabing ang cause ng breakup ni Katniel ay si Andrea Brillantes? Yung pala, may bago na namang nililiyag itong si Andrea. So aabangan po natin kung totoo itong sinasabi ni Ogie Diaz o mababansagan na naman siyang fake news peddler. Ngayon, kung meron naman mga naghihiwalay, mukhang meron magkakabalikan. Ito naman po ay sa katauhan ni Pokwang at saka ni Lee O'Brien. Kung matatandaan nyo po, nung naghiwalay yung dalawang yan, talagang sukdulan ang galit ni Pokwang kay Lee O'Brien at gusto pa niyang ipa-deport si Lee O'Brien at hindi daw niya ipapakita ang kanyang anak sa tatay. Pero ano itong nababalitaan natin? Lumabas sa GMA News Online, Pokwang on ex-partner Lee O'Brien's bonding time with their daughter Malia. Hindi ko naman pinagdamot, yan ang sabi ni Pokwang. Sa isang interview kasi kay Pokwang sa 24 oras ni Nelson Canlas, tinanong siya kung ano daw yung kanyang biggest challenge na hinarap this year. At ang sagot nga niya ay yung hiwalayan nila ni Lee O'Brien. Pero ang sabi niya, okay na ako. Okay na. Kailangan ko nang maging okay. Magte-2024 na. Ayoko nang magbaon ng alam mo yun. Ibinahagi din ni Pokwang na aprobado sa kanya nung nagbanding si Lee O'Brien at ang kanilang anak na si Balia. Sabi ni Pokwang, doon naman sa Fadir, in fairness, lately nag-effort naman. Hindi ko naman pinagdamot. Okay, go, bonding kayo, sabi pa ni Pokwang. So ngayon, medyo lumalambot na si Pokwang kay Lee O'Brien. Matutuloy pa kaya yung kanyang final na deportation case against Lee O'Brien? Pero malay ninyo, magkabalikan yung dalawang yan. Kasi kung papansinin nyo, kung kayo ay marunong magbasa ng expression ng tao, nung time na galit si Pokwang kay Lee O'Brien, ako ang pakiramdam ko kaya ganun katindi ang galit niya ay dahil mahal pa rin niya si Lee O'Brien. At hindi po basta-basta mawawala yun kasi meron silang anak. Isang napakagandang anak. So malay natin, kung noon na galit si Pokwang, ngayon nagso-soften up na siya. At dahil meron silang anak, baka si Malia pa ang maging tulay para sila ay magkabalikan. That is good news. Kung may naghihiwalay, meron din magkakabalikan. Sa ibang balita naman po, ito po ay tungkol sa mga influencers at sa mga vloggers. Nabasa ko po ito sa Inquirer.net. Influencers told to pay taxes or face charges. The Bureau of Internal Revenue is considering filing tax evasion cases against social media influencers who have ignored notices to voluntarily comply with tax laws. The BIR earlier said it was relying on the influencers' voluntary compliance as taxing them might take some time because the income they get generally comes from technology giants based abroad where the BIR has no jurisdiction. So kasi itong vlogging or sa social media, kumikita po ang mga influencers, lalo na yung mga malalaking influencers dyan. I'm sure kilala nyo naman sila. Milyon-milyon po ang kanilang kinikita. Natural, dapat nagbabayad ng buwis. Medyo hirap daw ang BIR na sila ay habulin dahil wala naman daw silang jurisdiction sa mga nagpapasweldo dito sa mga influencers na to. Pero bakit nga ba hindi tayo susunod sa batas kung alam naman natin na makakatulong tayo sa ating gobyerno? Ako po, aminin ko sa inyo, kahit na ako ay nagsisimula pa lamang at ako po ay considered na maliit na vlogger lang, ako ay sumunod agad sa utos ng BIR dahil ayokong sa tanda kong ito ay ako ay makasuhan pa ng tax evasion. So, nung first year, nung nalaman ko na inuutusan nila ang mga vloggers and influencers na mag-file ng income tax, yun po ang aking ginawa. Nag-file po ako sa BIR ng income tax return. Ang maganda nga lang, lalo na sa mga katulad kong maliliit lang na mga vloggers,
Meron po kasi silang bracket doon eh, na kapag ganito lang ang inyong kinita sa isang taon, ang dami pang ima-minus kung ikaw ay head of the family, so on and so forth. So ako, nag-file ako, wala naman akong binayaran. Dahil kapag mas mababa sa ganito ang iyong kinita, exempted ka. Pero it does not mean na hindi ka magfa-file. Kahit na alam mong wala kang babayaran sa BIR, kailangan mo pa rin mag-file. So doon sa mga malalaking influencers, sa mga vloggers, tulungan po natin ang gobyerno natin. Total, ang laki ng kinikita nyo dyan sa pagbablog nyo. Napag-usapan din lang natin itong pagpa-file ng income tax. Marami po ang pumupuna dito kay Rosemar Tan. Dahil dun sa kanyang interview kay Tony Gonzaga, nung kanyang Fidlex na ang kanyang kinikita ay from 5 million to 13 million a day. Kapag mahina daw, 5 million. Pero nung kataasan, umaabot daw siya ng 13 million pesos a day. Mantakin niyo yun a day. Although sinabi niya, yun daw ay kasama na yung puhunan. Pero kahit na, milyones ang kinita mo. So, ang daming nagsasabi, nako, lagot ka, Rosemar. Dahil ibinunyag mo yung kinikita mo, hahabulin ka ng BIR. At yun nga po, sandamakmak na mga pagpuna ang inabot ni Rosemar. At sinabi, humanda-handa ka, Rosemar, dahil hahabulin ka ng BIR. Dahil imagine ninyo, bukod dyan sa milyon-milyon na kinikita ni Rosemar Tan, meron po siyang ilang sports car. Yun talagang mga mamahaling sports car. Na sinabi nga ni Rosemar, isa dami, hindi niya na maalala yung pangalan ng ibang kotse niya. So magkano kaya ang dapat na bayaran ni Rosemar na tax? Sabi po ng isang nag-comment, as per Rosemar, sa mahinang araw, 5 million per day siya. So 1.8 billion a year. So if 30% yung simplified tax, that would be 540 million na tax. Agoy! So napakalaki po. Nagbabayad kaya si Rosemar ng kanyang tax or baka kumakatok na ang BIR sa kanyang pintuan? Pero ako nung napanood ko naman yung interview ni Rosemar, sa loob-loob ko, hindi maglalakas ng loob si Rosemar na ibunyag sa publiko kung magkano ang kinikita niya kung hindi siya nagbabayad ng tax. Dahil siguradong alam na alam niya na kapag binunyag niya kung magkano ang kinikita niya, pwedeng-pwede siyang habulin ng BIR. At hindi naman po ako nagkamali. Dahil nabasa ko po dito sa Bilyonaryo.com, bayad daw lahat. Rosemar Tan flexes BIR ambassadress status. Content creator and beauty businesswoman Rosemar Tan shut down all her haters to say that she is paying the right taxes. The cosmetics business owner even branded herself as an ambassadress of the Bureau of Internal Revenue, saying she's been in touch with the agency since she started her business. Ultimo na mga finiflex kong sasakyan at mga property, bayad lahat ang tax niyan. Ano ako, syunga? For the flex ng mga naipondar tapos di bayad? Common sense mga people of the universe. So tama nga ako ng hinuha. Hindi siya mag-flex ng ganyan kalaking kinikita kung alam niyang hindi siya nagbabayad ng tax. Dahil malaki po ang kanyang tax obligation kung ganyan kalaki ang kanyang kinikita. So siguro naman kaya lalong nagbo-boom ang kanyang business dahil marunong siyang magbayad ng tax niya. So wala siyang katakot-takot na baka siya ay habulin ng BIR dahil bayad lahat ng kanyang obligasyon sa BIR. Sabi ni Rosemar, dati takot din ako sa BIR. 2015 pa ako may business. Takot na takot ako every time na may tax mapping sa mga stores ko. Ewan, basta kinakabahan ako pag sinabing BIR kahit may mga documents ako. Totoo yan. Nakakatakot kasi pag sinabing ayan na ang BIR. Pero nung naging BIR ambassador ako last year, na-realize ko na wala namang dapat ikatakot basta nagko-comply ka sa kanila. That is true. Ano ikatatakot mo? Kung alam mo naman ang obligasyon mo sa BIR. Sabi pa niya, naisip ko naman kasi na ang binabayad kong buwis ay nakakatulong sa gobyerno, sa Pilipinas at lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya bakit di ako magko-comply? Sarap kayang makatulong. BIR has classified Tan as a top withholding agent
due to the extent of her business operations. So ayan, dun sa nananakot kay Rose Martan na baka habulin siya ng BIR, nagbabayad si Rose Martan ng tamang buwis sa gobyerno at kaya naman pinagpapala ng tuloy-tuloy ang kanyang mga business dahil marunong siyang tumupad sa mga obligasyon niya tulad ng pagbabayad ng buwis sa BIR. So sana yung mga malalaking influencers dyan at mga vloggers, tularan po ninyo si Rose Martan. At doon sa mga maliliit na vloggers na nagsisimula pa lamang, ngayon pa lang, tumupad na kayo sa obligasyon nyo sa BIR. Huwag kayong matakot. Meron po mga bracket yan. Kung maliit pa ang inyong kinikita as vloggers, wala po kayong dapat ikatakot at siguradong wala kayong babayaran ni 5 sa BIR. Maliit or malaking vlogger, we owe this to our country. Magbayad po tayo ng tamang buwis. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.